one region if you are not the regional director. Yes, Your Honor. All right, thank you. So to end, Mr. President, just to Mr. Chairman, for the record, ang conservative estimate ng umiikot na pera sa mga pusher sa Pilipinas ngayon, 183 billion 600 million. No, yeah, 183 billion 600 million a year. Thank you, Mr. Chairman. Conservative yun, no? At ano yung current yan? Ngayon? Ganyan kalaki pa rin ngayon? And I thought we're succeeding. Kung ganyan na circulation, 183 billion a year. Hindi tayo nagsasucceed, natatalo tayo. What can you say about that? That's the computation, Your Honor. But in actuality, sa katotohanan, Your Honor, is bumaba na po yung supply natin, Your Honor. Based on the price. You can gauge the availability of supply. Sa price, Your Sa Honor. price, di ba? Yes, Your Honor. Dahil kung oversupply, bumababa yung street value. Yes, Your Honor. There was one time before we assume, Your Honor, na yung shabu, umaabot na sa bundok, Your Honor, murang-mura na yung presyo. We were flooded with drugs, Your Honor. Umaabot na pati yung mga ordinaryong farmer sa bundok, nakakabili na ng shabu, nagsashabu na sila. Especially if the demand is reduced dahil mahigpit ang PNP, siyempre lalong, hindi, mawawala ng supply kasi wala nang demand eh. It's a demand and supply thing, di ba? Dahil wala namang buyers kasi mahigpit ang pulis. Siyempre, yung supply, hindi rin papasok dahil walang market. Yes, Your Honor. Di ba? But don't you think 183 billion is still a big amount to consider or to look at? Maybe that is correct. Current ito, current? No, Your Honor. That is correct before we started our war on drugs. Pero ngayon, what's your estimate? I cannot give you an accurate estimate, Your Honor, but maybe bumaba na siguro by... Kasi kung supply pag-uusapan natin, Your Honor, mga around 70% ng supply nawawala, Your Honor, eh. So gano'n rin siguro ang decrease sa money circulating within the drug economy, Your Honor. Saka greatly, I would assume that the demand is greatly diminished, di ba? Dahil mahigpit eh. Marami na papatay, marami na uhuli, kaya maraming susurrender. Pero how many among those who surrendered, nasa na kayo? Mga 800,000 na? Almost 800, Your Honor. Almost 800. Around Ang 800. problema, since you cannot keep them because there are no facilities, so pagbalik, yung iba, hindi nyo na rin makontrol. Anong control mechanism ninyo when you release them and they go back to their barangays? Depende po sa diskarte ng barangay kapitan, Your Honor. What we advise them is i-monitor na lang. After mag-surrender, ibalik sa barangay, i-monitor ng mga barangay. As to how religious the barangay officials in monitoring these surrenderers, Your Honor, hindi na po namin kontrolado. In fact, nag-surrender ngayon, na-process ngayon, the following day, nag-conduct ng bypass operation ng police, may namatay. Discover namin yung namatay, nag-surrender pala yung kahapon. So, ganun po yung... How's your recording? Meaning, pag nag-surrender, i-record ninyo? Yes, Your Honor. Kompleto yan? Merong fingerprint, lahat? Kompleto po, Your Honor. Kompleto. Meron kami standard for the record taking. So, easily identifiable? Yes, Your Honor. So, nasa record yung nag-surrender as user or pusher, maski lumabas siya, pwede nyo ma-counter-check agad? Yes, Your Honor. So, yun ang ginagawa ninyo. Anyway, meron lang akong question kay Superintendent Marcos. When were you assigned sa Red Soft 8? Hindi po ako, sir, na-assign ng Red Soft, sir. Regional Director, can you check your records? Sabi niya kasi hindi siya na-assign sa Red Soft 8. Would you confirm that? Your Honor, That's anti-illegal drugs. there is a text from my office that
I asked that question kasi kiniklaim niya that there's no way na makipag-deal siya kay Kerwin Espinosa kasi administrative yung kanyang function nung May, hindi ba? May 26. Sir, nandito Sir, po yung R1. Teka muna, Oh, yes, teka sir. muna. Sir, from my staff, na-assign ng Red Sot 8 as team leader si Superintendent Marcos during the time of General Trainas sa OIC. When was that? Effective December 2015. Up to when? Yun sir, ang hinahanap pa sir yung order. Hindi mahanap When, pa ko. when was he assigned sa CIDG 8? July. July na. July na, Your Honor. Later part of July, di ba? July 20, sir. Effectivity. Wala kayong record kailan siya na-relieve do sa Red Sox? Sir, memorize ko pa yung, sir, yung reassignment No, ko, I'm sir. not asking you. I'm asking the regional director. Kasi kanina tinanggi mo, you were never assigned. But yung mukhang records would show that you were assigned there, December 2015. So I want to find out Yes sir. hanggang kailan siya doon. I'll just call up my staff sir. Sige. Yes. Sige, you can... Ang chronology po ng assignment ko, sir, sa Region 8, January, I was na-assign ako ng Region 8 after my OSEC. From January up to January December... 2016. Yes, sir. Okay. Only 15, sir. 2015, sir. January hanggang December po ng 2015, ako po yung Deputy R1. Minsan po nag-OIC ako. Nandito po yung R1 ko, sir, si Colonel Simborio. Nauna po siyang nalipat ng Leyte PPO. I remained as Deputy R1 during the time OIC po si General Train dahil wala po siya pang nailagay na R1. Ngayon, nung mag-assume po si General Villacorte noong January 2016, ililipat po ako ng ibang probinsya. Nakiusap po ako kay General Villacorte kung pwede sa Leyte PPO na lang kasi para hindi ako malayo sa pamilya ko. Pero I was never assigned with Red Sot. R1 lang po ang assignment ko sa region, then after that, Leyte PPO, then CIDG, sir. Okay. We'll take your word for it until such time na ma-check based on official records. Yes sir, nag-feedback na uli yung staff ko sir, kinokorek. Wala raw sir lumabas na order na Order. gano'n. Walang Yes, order. Okay. Thank you. Thank you. So, meron pa ba? On a final note, ito, medyo admonition ito kay General De La Rosa. More than the cleansing of the streets, yung cleansing ng mga kalsada natin and society of illegal drugs. Siguro yung equally important thrust ng PNP should be addressing yung cleansing operations ng police officers. Maraming incidents na, I suppose, alam mo na gusto sabihin, to cover the tracks, sila na mismo nagka-cleansing operation. Dahil before you took over, one way or the other, they were involved. Tsaka Patong, may Payola. And then nung dumating na si President Duterte, nandiyan ka na, alam nila na no nonsense, baka maturo sila. So what they would do, siyempre, cleansing. Under the pretense na legitimate operation. And sometimes they even resort to vigilante-style killings. Alam mo rin yan, di ba? May nangyayari na police mismo involved doon sa mga riding in tandem. I think you should really give attention or equal importance, if not more importance, doon sa pag-address doon sa mga kapulisan natin na nai-involve dito. Dahil while, tama yon, nakakabawas tayo ng mga drug lords, drug pushers, pero nandyan pa rin yung tentacles, ika nga. And hindi natin na-address. Mabuti na lang kung ganon, kung papunta na doon sa reformation yung police concerned. Alam ba, nag-cleanse siya, nakalibre siya, patungo na rin siya sa pagbabagong buhay. What if, kasi natutunan niya na yung drug trade, tulad sinabi ni Kerwin kanina, palitan na eh. Siguro yung savings ng police, tuwing magre-raid, magse-savings, yun na lang yung pinagbibili na rin doon sa mga nagbebenta. Nangyayari yan, of course, you know that. So, I would just advise you na bigyan mo rin ng pansin yung, kasi yung internal cleansing,
yung pag-impose ng internal discipline. Sa akin, half of the battle is won kung ang members ng police disiplinado. Mas madali yung trabaho. Pero kung napakarami scalawags, dahil hindi din natin na-address, mabigat yung ating napakabigat ng laban. Kasi you wouldn't know kung sino, sabi mo nga kanina, hindi mo alam kung sinong kakampi, andyan sa tabi mo, yung pala, sinisimplihan ka na. And in the long term, in the long run, yung magsasuffer talaga yung organization. So, I would suggest na, alam mo, tiwala ka naman sa mga officers na ina-assign mo, di ba? And from time to time, siguro, dalas-dalas nyo yung bull session para, hindi, yung parang sabihan ng mga sama ng loob tapos at least nagkakaintindihan kayo. So, on that note, it's 5:40. Meron pa. Sige. Co-chair. Pabalik-balik ho tayo kay Lovely Impal. Where is this woman? Yan ang tinuturo ni Kerwin, supplier niya. Go ahead, sir. Your Honor, this is quite tactical, Your Honor. Hindi ko dapat sabihin, pero just to hindi sabihin. satisfy you, No, that's she is already located and malapit na. buhay pa siya, Your Honor. Andyan pa. Okay. Okay, I have to ask this question, and I'd like to inform my co-chair. Part of this investigation is involving the killings ni Mayor Espinosa. Some people from the Mindanao are asking me, si Mayor Samsudin Di Maukom of Dautu Saudi Ampatuan Municipality, Maguindanao was killed with 9 others in the checkpoint on October 28, 2006. Ano ba ang investigation results na nakuha ng IAS o ng PNP? Talaga bang may firefight? Because masyadong lamang na lamang ang lahat sila namatay, pero wala na tamaan doon sa pulis. No? Yung ba firefight, ano ba ang pinagmulan noon? Ano nangyari? Your Honor, as far as I'm concerned, I stand by the version of my I know that, but I just want to know kung anong version natin na, ano ba yung version na yun? Chineckpoint sila, Your Honor, at unang nagpaputok, pinaputokan yung tropa natin na nagkadak ng checkpoint. So nagkaputokan, Your Honor. Ano ang dalawang mga baril ng mga siyam na yun? Halo-halo, Your Honor. May M16. mga high-powered. High-powered lahat. Yes, Your Honor. And is there an investigation report already para masatisfy naman ito mga tinga Maguindanao para... Your Honor, it's Rias 12 is the one conducting the investigation, Your Honor. We are yet to receive the investigation report, Your Honor, but the lawyer of the the mayor of the Ampatuan went to our office and that he just requested to expedite the result, but he is willing to cooperate, Your Honor, on the execution of the affidavit of those kin of those who died. That is not my question. IAS is obligated to conduct Yes, sir. an Yes, Your Honor. investigation, and it doesn't depend on whether somebody is willing to cooperate. You have to conduct an investigation, have if the only to investigation. satisfy the country that the police did their job. And there's a general presumption that government will always do its job in the proper way. Kaya nga, gusto natin matapos kaagad dyan para walang duda. Perception is sometimes harsher than the truth. So meron ba? Iniimbestiga ba? Yes, we are conducting our motu proprio investigation, Your Honor. I'm just saying that even the lawyers of those who died in this In other case words, when you say motu cooperated. proprio, kayo mismo ang Yes, Your nag-conduct Honor. without any prodding from anybody. Yes, Where Your are Honor. you now on this investigation? I think we're already halfway done with it. I was just informed by the regional director of Region 12 that in a week time they are done with the MPI. And we will furnish you a copy of the investigation report, Your Honor. All right, I just want to go back to Kerwin. A colleague of ours is accused of having accepted money from you. And you have a picture, right?
Ano po yung question? Nagpalitrado kayo. Attorney. Medyo ko ana. Sa Burnham. Oo, yan. Picture. Adan eh. Ito po, Your Honor. Can the page bring it over here? Saan yung original niya? Nasa cellphone po, Your Honor. So it's a cell phone picture. Ng asawa ko. Cellphone po ng asawa ko. Lumabas ito sa Facebook ah. And this is your wife here. Common law wife, Your Honor. I see. Alright. Sino gumawa nito retrato? Yung isa sa mga bodyguard niya, Your Honor. Sino yan? If you know. Hindi ko yung siguro kung sino yon kasi nasa banda dito sa gilid si... Ilan ang bodyguard siya noon? Ilan ang bodyguard siya noon? Ilan na balikan siya? Marami yun, Your Honor. 1,000? Ay, hindi naman. Mga 7 siguro yun. Include Ronnie. Sino Ronnie? Ronnie Dayan. So yun dyan katabi mo dito noon. Ba't di siya nagpalitado sa inyo? Oh, hindi. Bakit hindi? Hindi po, Your Honor. No, bakit hindi? Siya ang nagpakilala sa iyo. Dili man siya sikat, Your Honor. Hindi siya sikat. Wala naman siyang wala naman siyang hindi yun Hindi. Hindi ito pilosopohan ha. hindi, Your Honor. Sorry, Your Honor. This is a senator of the republic that you're accusing. Sorry for Your Honor. Ang sinasabi ko sa inyo, kung siya nagdala sa iyo doon at ang hiniling mo bago ka magbigay, naniniguro ka na umaabot yung perang binibigay mo, hindi ba? Opo, Your Honor. I'm not trying to help any of you. I just want to get down to the bottom of the truth. Alright? Nung nagbigay ka, pinagbigyan ka niya, punta ka dito, nasa Baguio ka, tinawag ka, umakit ka doon sa Burnham, nandun ka sa Burnham, dumating kayo doon, nagpalitrato kayo. Di ba dahil magkaibigan na kayo ni Ronnie? Opo, Your Honor. Normally. Halika Ronnie, sumama ka dito. Sama ka dito. Ang may gusto lang na magpa-picture, Your Honor, ako lang at ang misis ko at si Ma'am Laila. Alright. Nung nagpalitrato kayo, mukhang masaya-masaya kayo dito. Oh. Nakatawa. Ikaw nakatawa lahat. Wala kayong pinag-usapan. Walang, oy, salamat ha. Yun lang po, Your Wala Honor. sinabi sa'yo? Pagkatapos, Ano sinabi niya sa'yo? ang sinabi lang niya sa akin, thank you. Nung sinabi ko sa pagtapos, pagsabi ko sa kanya na, ma'am, nandun na po yung pera kay Ronnie Dayan. Ba't hindi mo sinabi sa affidavit mo yan? Nandyan, Wala sa affidavit mo yan. nandyan Diba? yun. Ito ba yung pinatay na asawa mo sa Cebu? Hindi po, wag naman yan. Bihira ka naman. Nagulat ako doon. Wala yang alam sa illegal. So, kasi yung nabasa ko, hindi ko nabasa, I'm sorry, maybe nagkamali ako, pero sa dami ng trabaho kasi importante ito na, andito ka na eh. May acknowledgement na, ano sinabi mo sa kanya exactly? Ano exactly sinabi mo sa kanya? I hate to ask this. Anyway, ang sabi niya, wala kayong usapan ni Ma'am Laila de Lima. Pinakilala ka lang ni Ronnie Dayan. Opo, oo. Bisaya ka pala, no? Ano ang nangyari pagkatapos? Umuwi na kami sa apartel na inupahan ko namin. Nung ibinigay mo yung pera ni Ronnie sa sasakyan, kasi iba yung sequence eh.
Nasa taas kagad yung kwan, no? Nakita kami, tinanong sa akin ni Ronnie kung dala ko na yung pera, etc. etc. Then the next page, nang maibigay ko yung pera sa kanya. Right? Pumasok na kami ng mga anak ko sa Burnham at doon nagpa-picture na kami. Binigay niya yung pera sa kotse, di ba? Oo. Opo, Your Honor. Slide mo yung van, di ba? Opo, Your Honor. Binigay mo yung pera. Opo, Your Honor. Saan nakalagay yung pera? Dito sa van ko, Your Honor. Hindi, alam ko sa van, pero saan nakalagay yung pera? Sa bag, sa supot? Plastic, Your Honor. Plastic bag na ang bills doon tag 1,000 binandol-bandol. Nilagay sa plastic bag at nilagay sa paper bag na maliit lang na paper bag. So, inabot mo kanino? Kay Ronnie Dayan. Kay Ronnie. Nasaan ang kinalalagyan ni Ronnie? Nasa loob siya ng kotse? Nasa driver's seat? Siya ang nagmaneho, Your Honor. So, nasa driver's seat siya? Yes. Nilawit niya lang yung kamay niya? Hindi, binukas niya yung pintuan niya. Pagbukas ng pintuan niya, so hindi na masyadong makita kasi yung Grandia, slide lang yun eh. Oo nga, alam ko. Kaya na sinabi mo eh. Oo. So, yun, nakaganyan Binuksan na. niya hindi bumangga yung pintuan ng sasakyan niya doon sa Grandia. Hindi. Hindi naman, pag Konti ganun. lang ang puwang. Lumabas Oo. ba siya? Buong katawan, lumabas siya? Hindi. Konti lang yung ano niya, Your Honor, bukas na ano yun, Enough lamang para maiabot mo yung pera. maabot ang So, malaking pera. tao siya eh, di ba? Ngayon, oo, malaking tao siya on that Kasi time, laki Your ba ng Honor. katawan Dati. ni General Bato? O mas malaki si General Bato? Dati? Anong dati? Yung katabi mo na si General Bato, dati pa. Oo, si Dayan, malaki sa katawan niya. Mas malaki si Dayan. Oo. So, paano Opo, siya? Your Honor. Hindi siya makakalabas sa kotse. Hindi na siya makalabas nung So, nandun siya inabot sa niya loob. lang yung kamay niya. Oo. Opo, Your Honor. Dalawang kamay, isang kamay. Isang kamay lang po, Your Honor. Kinuha niya, sinakay niya. Oo po, Your Honor. Tapos sinala niya yung pinto. Sinara. Paano mo nakausap si ma'am? Wag na. Nakausap ko si ma'am nung pagbalik ko na doon sa Burnham Park sa loob. Ha? Pagtapos ng pagpa-picture namin. Hindi mo siya nakausap sa kotse. Hindi. So, nagpunta na kayo sa Burnham. Oo po. Opo, Your Honor. Pagpunta din sa Burnham, doon na kayo nagpalitrato. Doon na po, Your Honor. Good afternoon, ma'am. Wala na kayong pinag-usapan niya, no? Yun lang ang napag-usapan na sinabihan ko Sino lumapit? Kayo o sila? kami, Your Honor. Saan naroon sila? Doon sa may bisiklitahan ng mga bata. Nagbibisikleta ba si Senator? Hindi, tumatayo sila doon. Nandun lang sila banda. May kasama ba siyang pamilya niya? Hindi ko kilala pamilya niya, Your May Honor. kasama siyang bata? Wala ako nakitang May bata on kasama that siyang time. babae? Wala. May kasama siyang matanda? Ang nakita ko lang doon, Your Honor, yung mga bodyguard niya. So, panay lalaki. Panay lalaki. Lumapit ka sa kanya, ang sabi ni, paano kayo nakapagpakuha ng litrato? Sinabi ni Dayan, lapitan mo lang si ma'am at magpa-picture ka. So, Okay yan. malakad kayo, kasama mo si Dayan? Nung pabalik, pagkatapos naming kuha niyang pera, nauna kami na binalik namin yung kung saan kami nakapark. Bumaba kami, si Ronnie Dayan bumaba din, so nagsabay kami pumasok. Balik, papunta sa Burnham. Wala si Bam doon sa loob ng kotse? Wala. Wala po, Sa Your Honor. Burnham. Opo, Your Honor. So, sinara niya yung kotse, nilak niya. Opo, Your Honor. Nakita mo siya nilak niya. Sinara niya. Automatic lock siguro yung kay Fortuner So, na. hindi mo alam kung nalak yan. Isa lang siya. Hindi. Isa lang siya. Opo, Your Honor. Wala siyang ibang kasama sa kotse. Wala. Gano'ng katagal nyo nilakad yung kotse hanggang sa Burnham kung saan kayo nagpalitrato? Sandali lang, malapit lang. Your Honor, tawid lang ng kalsada. Tapos, pasok ka na sa yung may kainan niya. May skating doon. Di ba? May skating ring. Naglakad kayo. Sa unahan yan, doon na. Yung pamilya mo ba nandun, yung mga kapatid mo? Ang asawa ko at saka yung anak ko. Meron kang mga kapatid na nagsabi dito na nabigyan na ng pera si Senator De Lima sa isang restaurant doon. Okay?
Di ba? Opo, pero hindi yung totoo, Your Honor. So nagsisinungaling yung mga kapatid mo. Pinilit siya. Kung nagsabi nga siya sa akin, pag mag-testimony siya, kailangan niya na mag-testimony siya. Sino nagsabi sa kanya na? Pinilit siya ni Sir Joby Espinido. Si Sir Joey Espinido. Opo, Your Honor. Sinabi sa kanya na mag-testify siya. Opo, Your Honor. Ukol sa Tungkol sa pera na binibigay ka, Ma'am Laila de Lima. Sabi nga niya ni andito ba yung kapatid mo? nandito sa Pilipinas. Wala siya dito. Wala. Lalaki, babae? Bakla, Your Honor. Magagalit sa atin yung mga kaibigan natin, mga gay. Alam mo, sa Red Cross, gender-friendly kami. Sabi ni Senator Lacson, soft shell crab raw. Anyway, nawala na dito. Anyway, sabi niya, siya ang sinabi. Ilalaglag kita. May mga comment na nakakatawa. Nalilibog naman ako. Nasa mga... Hindi. Inaalam ko lang dahil importante sa akin yun. Para sa kaalaman ko dahil nung lumapit ka na sa kanya, dalawa kayo naglakad na ni Dayan. Opo, Your Pawid kayo sa Honor. kalsada, nilapitan niyo siya. Opo, Your Ano Honor. ginagawa niya? Nakatayo siya, kasama niya yung mga bodyguard? Patingin-tingin sa sa mga... Siyempre naman, Sa nakatayo, paligid. tingin-tingin yan. Wala siya kinakausap. Ano, Your Honor? Wala siya Pakiulit po, Your kinakausap. Honor. Wala, nag-ano lang sila doon. Pagdating mo doon, sabi ni Dayan, o yan na, lumapit ka na. O lumapit muna siya kay Senator. Ang sinabi niya sa akin, lapitan mo si ma'am, magpa-picture ka. May paano ka naman makikilala ni ma'am? Yung bago ko inabot yung pera, inintroduce niya na ako, ma'am, si Batman po. O si Batman, ma'am. Ano sabi niya? Tumango lang sa akin si Ma'am Laila at ngumiti. Paano tumango? Ganon? O ganon? Ganyan. Tiraas ang ulo. Ngumiti. Opo, Tapos, Your Honor. punta na kayo sa kotse. Bumalik sa akin si Dayan, tapos sabi niya, Andiyan ba yung pera? opo, Your Honor. Napasok yan. Tapos bumalik ka. Bumalik kayo. Kiningin niya yung pera. Tapos bumalik na kayo sa kanya. Nakilala ka na ni Senator De Lima. Opo, Your Honor. Pagdating mo doon, pakuha ka na. Wala sinabi si Ronnie na, uy, ma'am, ito si Batman. Papakuha na dito sa'yo. Pwede ba? Wala siya sinabing ka lang. Wala, ang sabi ni Dayan lang sa akin, ayan ha, nakita mo na. Sila nakita mo na. Si Ma'am Laila de Lima. Siyempre, nakita niya. Naglalakad kayo. Nakita mo na, di ba? Kasi nagdududa ako nung second time ko na pagbigay. Hindi. Bago kayo nagpalitrato, anong introduction para makapwesto ka sa litrato? Yun lang ang ano. Dito, pag lumakad kami dito ni Senator Lacson, lalo na si Senator Soto, nakikita mo yung tao, alangan. Sir, pwede ba pa-picture? Ikaw, pupunta ka doon, kakilala na kayo, sasabihin mo ba sa kanya, ma'am, pwede ba tayo magpa-picture? Yun ang sinabi ko talaga. So sinabi mo yan. Ma'am, Your Honor, Ano ma'am, sabi niya? pwede mo, walang problema. Sinabi niya, oo, walang problema. Opo, Your Honor. Tapos, nag-post na kayo. Yun. Yung bodyguard ang kumuha. Opo, Your Honor. Binigay ni common law wife po yung cellphone. Opo, Your Honor. So, kinunan kayo. Tapos, ano sabi niya sa'yo? Ano sabi mo sa kanya? Nagsabi ako ng thank you, ma'am, at yung pera nandun na kay Dayan. Sabi niya naman, thank you. Tapos umalis na kami, kasama ko na yung mga anak ko na masyal sa loob ng Burnham Park. Okay, tanongin kita ngayon. Nang binigay mo yung pera, ilang beses na yan, di ba? Itong bago, meron ka pang binigay pagkatapos ito, di ba? Meron pa, Your Honor. Alright. Nang binigay mo yung pera, alam mo ba, kung alam mo, na alam nang binagbibigyan mo si Senator De Lima na yung perang yun ay galing sa droga? Opo, Your Honor. Paano mo nalaman? Kasi nag-uusap kami nag-uusap kami ni Ronnie Dayan noong first time at So alam ni Ronnie Dayan, ikaw nagtutulak ka, di ba? opo, Your Honor. So alam niya na pag binigay mo yung perang yon, Galing sa
sa illegal na gawain ko, lalo na sa droga. So, alam nila na yung pera yon na binibigay mo ay hindi campaign contribution, katulad nung kay Colonel Marcos. Kung sinabi mo kanina, si Colonel Marcos tumanggap, may nagsabi dito, hindi ko nasigurado, ng contribution para sa kampanya. Dahil ang tatay mo ang tinatanong, di ba? Kaya ang tatay mo nagbibigay, hindi naman kanya, bibigyan mo siyang kampanya eh. Eleksyoner eh. Di ba? So sa kanya, contribution sa kampanya. Tama ba yan? Kay Colonel Marcos. Hindi ko naintindihan. Anong tama? Now, let him answer. Hindi daw niya naintindihan, Your Honor. Nalilito siya. Nalilibog ko. Nalilito. Okay. Tinatanong ko sa'yo, yung kay Colonel Marcos, binigyan mo ng pera according to you, ha? At ang sinabi mo, binigay sa tatay mo nagbigay dahil contribution sa kampanya, dahil lang siyang pangkampanya. Tama? Opo, Your Honor. At alam ba ni Colonel Marcos na ikaw ay tulak? Opo, Your Honor. Alam niya rin na galing ang pera sa droga? Sigurado yun kasi wala naman akong Hindi mo trabaho. ina-assume, no? Pero yun ang pag-alam mo. Opo, Your Honor. Okay, ganun rin din kay Senator De Lima. Nung binigay mo ang pera, sabi mo, alam ni Ronnie Dayan na yung pera niyan galing sa droga. Opo, Your Honor. Paano mo nalaman? Doon sa transaction namin daw, yung pag-uusap namin, nung nagtawaran kami sa amount na ibibigay ko sana for monthly. So, ang kino-confirman ko ay si Jaguar at si Peter ko. So, sila, ang mga pera nila, alam ko kung saan din yun galing. At na-confirm mo na good si Marco, si Ronnie, kala Peter ko, di ba? Opo, Your Honor. Siya nasabi na okay magbigay dyan, tama? Okay. Sabi ni Peter, okay yan pale. Wala yan problema. O nabasa ko ngayon, natatawa ako doon sa description, okay yan pare. Wala problema. Opo, Your Honor. Talagang literally, yung diction, ginawa mong ganun, parang Chinese talaga, yung R naging L. Ganon talaga yun, ganon talaga yung pronunciation ni Peter, Your Honor. Tama yan, there's Chinese way. Opo, Your Honor. So, you're sure, alam mo, sinabi ba sa iyo ni Dayan na yung perang, na alam niya na yung pera yung galing nga dahil dapat nga monthly dahil sa collection mo sa droga? Opo, Your Honor. Okay. Okay. Isa na lang tanong. Balik tayo sa umpisa mo. Okay, Your Honor. Nag-umpisa ka magdroga, bata ka pa, right? Sabi mo kayo na, di ka gumamit o gumamit ka? Gumagamit ako nung nagsimula ko, Your Honor. Paano mo na pisil na ikaw ay meron palang destinado ka na maging isang drug lord? Hindi po ako drug lord, Your Honor. Distributor lang ako. May definition ba yun na gano'n? Di ba, malaki ka na kamo eh. Di ba, ang territory mo, latest summer. May mas malaki pa akong kinukuhaan, Your Honor. Siya na si Peter ko. Sila si Peter ko, yun sila si Yun Jaguar. ang talagang drug lord. Yun Na talaga sila. nakakulong at malaki. Opo, Your Honor. Pero ang territory mo, Cebu ka nagsimula, pumunta ka sa Leyte, at pumunta ka sa Samar, correct? Walang summer po, Your Honor. Wala. Wala. May buhol ba? Wala, Your Honor. Wala. Doon ka lang sa Leyte. Leyte. So, paano ka nagsimula? Saan ka nangunguha ng droga? Cebu. Kay Jaguar nung una, Kilala mo na kagad si Jaguar? Akala ko na kilala mo si Jaguar sa kulungan lang. oo. Sa kulong. Yung pag-start ko talaga. Naman talaga ang start, di ba? Start, umpisa. Si alias Itik. Alias, ang pagkakilala ko sa kanya, si alias Itik, taga Kansuhong, Talisay, Cebu. Itik. Itik. At ano sabi niya sa'yo? O ikaw lang humingi? Ako ang nagano sa kanya na Para ba magbenta? Ako na magbebenta. May kapital ako. May kapital ka ba nun? ang kapital ko noon ay Hindi ka naman bibigyan ni Itik kung wala kang babayad sa kanya. 700 pesos yun. Yung So, sinimula binayaran ko. mo si Itik ng kapital.
Oo, tapos binigyan niya ako. So, doon na Tapos nagsimula. nagsashay ka na. Oh, sachet. Ang totoo niya, yung sachet mo, dapat ilan lamang gramo? 0.7 or 1? 0.07. Yung binili ko. Kasama na ang weight ng plastic. Opo, Your Honor. So tumutubo ka. Yung bumibili sa'yo, tinutubuan mo pa na hindi tubo. mo nabili. Oh, panalo na sa plastic. Panalo na sa plastic pala. Tama ba yan? In other words, dapat nabibili yan. Kung baga sa ko, para madaling arithmetic, dapat 1 gram, pero ang binibigay mo sa kanila 0.7. You know, parang yung kiluhan mo may daya. Opo, Your Honor. Kasi yung plastic niyan, 0.3. At dahil doon, malakas kumita. Tamang-tama lang din, Your Honor. Alam mo, hindi ako naniniwala doon sinasabi mo, nasa 10 million, 5 million ka lang. 50% ka mo eh. Oo, Your Honor. Opo, Your Honor. 50%. Yung 50%, yung 5 million, ibinibigay mo pampayola. Yung, depende naman yun sa... Okay, let's go there. Sabi mo, 10 million a month ka, mo? Pakiulit, Your Honor. 10 million a month ang kita mo In 40 days. in 40 days. Yes, Your Honor. So, that's already in 2015, right? Yes, Your Honor. So, 10 million, kalahati nun mo, payola? Yun, payola at saka expenses. Ano yung expenses? Yung mga gastos-gastos sa, Plastic. sa mga, hindi, sa mga sahod, sa mga bata, sa mga tao, at saka doon sa amin, kung itanong nyo sa amin, nagbibigay din ako sa mga mahirap doon. So, kaya malaki ang expenses ko. Kapitbahay mo, nung nalibing ang tatay mo, napakabait ng tatay mo at nagbibigay nga sa mga tao. Opo, Your Honor. Ibig sabihin yan, tama ba yun sa tingin mo yung perang kinakagaling sa droga, binibigay mo, tapos parang kang Robin Hood? Sa ngayon, na-realize ko na hindi yun tama. Pero sa time na yun, ano ako sa sarili ko na kahit ganon, may mga tinutulungan ako. When did you find out that your father was killed? Kailan mo nalaman daw? Nung nakulong ako sa Dubai, Abu Dhabi, Abu Dhabi. Doon ba naman? Anong pakiramdam mo? konsensya dahil inosente siya, nadamay lang siya sa akin. So ikaw may kasalanan. Aaminin ko ako dahil sa akin nangyari sa kanya. Kaya ako tinatanong yan, para kung may nanonood dito, hindi ka pagtularan. Marami nanonood dito eh. Kaya pag lumalakad ako doon, binasabi ang kita doon sa droga, baka matuto yung mga waiter, matuto yung mga tao dyan na nahihirapan. Di ba ganyan naman ang benta ninyo? Pag nagbebenta kayo ng droga, yung mahirap, bibigyan nyo ng droga, pag naubos na yung pera ng droga, gagawin mo siyang pusher. Tama ba yun o hindi? Kerwin, Your Honor, tama yun? tama. I have to ask you this. Kaya doon nagsisimula. Yung mahirap, bibili. Pag naubos na, gagawin mo siyang pusher. Tama? Hindi po ganon, Your Honor. Ano pala? Anong tama? Sino ang pusher? Namimili kami ng tao na bibigyan namin. Na may pera na yan o mayaman na? Hindi rin, nag-ano na namumorsyento. Namumorsyento. So, naghahalongkat ng pera para makaraos. Nakapagbigay ng konti sa pamilya. Katulad ng mga namatay dito, yung tinulungan ni General Bato, nauna, pinuntahan niya pa sa Antipolo, pinipilit ang pulis na pumarte doon sa droga. So karamihan yan, kapos. Kapos palad. Pinanganap, mahirap. Yes or no? Opo, Your Honor. I just want you to know. And I don't want anybody else na nakikinig dyan, akala nila madaling pasukin yan because talo rin sa huli. Talo rin sa huli, di ba? Nawala ang tatay mo. Opo, Your Honor. In other words, mas pansamantala lang. You were the king of the road. Lahat ng tao humingi sa'yo.
In the end, na nakipaglibing sa tatay mo, konti na lang. Nabalitaan mo ba yan? Eh, libing na. Natatakot din. Ha? Hanggang ngayon, Your Honor, nakaburol pa yung papa ko. Nakaburol na. Kasi I'm sorry. Medyo masidhi ang tanong ko sa iyo. Because, Kerwin, nagkamali ka, kamo, I hope naniniwala ka sa sarili mo, ikaw lang ang makakapagtotoo sa patotoo sa sinasabi mo. Ayoko magkamali yung nanonood. Opo, Your Honor. Ito nakakatakot sa mga hearing na ito eh. Would you like something to say something to the people listening out there? Yung nakikinig sa'yo? Mr. Chairman, Yes. before excuse me, Karen, excuse me tanongin ko lang si Chief Inspector Espinido. Saan mo nakilala si Ronnie Dayan? Ever since, sir. Hindi ko nakilala yun si... So hindi mo siya kilala? So Hindi ko hindi kilala, totoong ikaw yung nag-introduce sa kanya para magka-contact sila? Hindi, sir. So nagsisinungaling si Kerwin. Siguro, sir, kasi O Kerwin, mabuti nasa bat ni Senator Lacson yun. Nandito sa notes ko. Pero okay lang. Ano po yun, Your Honor? Paano mo nakilala si Ronnie Dayan? Sino nagpakilala sa'yo kay Ronnie Dayan? Si Sir Joby Espinido po, Your Honor. Tinawagan ka sa telepono? Tinawagan niya ako. Ano sabi niya? Kala ko galit siya sa'yo. Galit, kaya nga kino-confirm ko doon kay Jaguar at Peter ko dahil hindi ako nagtiwala sa kanya. Eh, ba't kanya tatawagan? Hindi ko alam. Kasi ang nalaman ko lang sa panahon na yon, siya ay na-assign sa CIDG sa Manila. So, tinawagan mo siya, nasa Manila siya o nasa Leyte? Siya ang tumawag sa akin po, Your Honor. O, tumawag siya sa'yo. At sinabi niya, uy, may gusto makipagkilala sa'yo. Opo, Your Honor. Makipag-usap. Oo. Sinabi niya kagad si Ronnie Dayan. Hindi. Driver bodyguard ni Ma'am Laila. At doon mo tinawagan si Peter ko. Siyempre, ang trabaho mo, kailangan meron kang protector, di ba? Opo, Your Honor. So, ang pakay mo ay maging protector si Ronnie Dayan muna, tapos si Secretary Senator De Lima. Tapos Secretary De Lima at the time, right? Si Secretary De Lima na talaga yung ano ko, Your Honor, na siya ang maging protector sa... Ang pakay mo. Kaya nga marami kang mga kaibigan, kapanalig na pulis. Opo, Your Honor. Okay, so isa sa inyo ay hindi nagsasabi ng totoo. Opo, Your Honor. Ako, nagsasabi lang ako ng totoo. Alright. Medyo nakakaduda kasi tatawag siya, sabi mo, kaaway mo siya. Sabi mo, siyang humuli sa'yo dahil kumampi ka dun sa mga... Hindi niya ako hinuli, Your Honor. No, siyang nagpahamak sa'yo dahil ikaw ay naging parang... Ilan taong ka nga pala nun, tumulong ka sa mga loksin? Mga 17 or 18 ako on that time. Yeah, kinumpit ko nga. 34 ka ngayon, di ba? Okay, kasi ngayon... Kaya nagalit siya sa'yo dahil kumampi ka at siya ay identified sa mga kudilya. At dumating din ang panahon, Your Honor, na naging kudilya din ako. Naging kudilya ka rin? Oo. Opo, Your Honor. So, dahil ka ay naging kudilya ka, pero at that time, galit siya. Paano siya nagalit sa'yo? Ay, yung sa ano niya, Your Honor, hindi ko alam kasi sarili niya yan. Parang nakalagay sa affidavit mo nga tayo. Tulungan mo ako. Oh. Ha? Oo. Last page. Na nagalit siya sa'yo at Oo. Yung time na noon, yung matagal, 1999 na tayo yun. Yung time na yon, matagal na yon. Yung ano namin, yung... 18 years old ka pa, 17 years old eh. Ito sinabi mo, ha? Okay. Your Honor. 99 o 2009? 1999. 1999 o... Bakit naman siya idadawit
ni Police Chief Inspector Juvie Espinido. Nagalit siya, ama mo. Hindi sa'yo, sa ama mo. May galit po siya sa akin kasi noong 1999, naging tauhan ako ng mga loksin na isang political clan sa Leyte at ang trabaho ko sa kanila, ako ang pumupunta sa mga barangay captain para kumbinsihin sila na lumipat at suportahan si Locsin. Si Espinido noon ay tauhan naman ng mga kodilya. Totoo ba yun na Your Honors, for your information, I filed a case personally to the name Euprosino Codilla Jr. alias Winnie. you filed a case against him? Yes. Sa Sino nakita yan? na, kay Winnie Codilla, Your Honor, Yung na kilala, sino yan? Mayor, Vice Mayor, Councilor? dati sa Guniang Bayan City Councilors ng Ormoc, hindi nanalo nung nagkandidato ng mayor sa Ormoc. Natalo siya kanino? Kay Toto Locsin, Your Honor, at the time. Toto, Okay, no. Si Espinido noon ay tauhan naman ng mga kodilya na isa ring political clan ng kalaban sa politika ng mga Locsin. Binalak akong patayin ni Espinido noon. At ang balak niya ngayon ay naikwento kay Barangay Abondio Magno na naikwento naman niya sa akin. Si Espinido ay nagkamali at ibang tao ang nabaril dahil napagkamalan niyang ako. Dahil doon ay nagkakaso siya at nagtago ng 1 taon kaya't hanggang ngayon ay galit siya sa akin at sa aking pamilya. Bakit mo siya pagtitiwalaan kung tatangkain ka niyang pagpatayin? Tatawagan ka o ipakikilala ko sa iyo si Dayan. Matagal, 2015 na siya tumawag sa akin, Your Honor. Pero ang pagkakilala mo siya dito ay sa kanyang affidavit. Opo, Your Honor. Pero yung sa panahon na yun, yung mga dumadaan na taon, nawala na yun sa akin yung pag-iisip ko sa kanya kasi isa na rin ako sa mga kaibigan ng mga kodilya. Si Espinido, sinutukoy mo rito eh. Galit pa ba siya sa iyo at this time? Hindi ko yan masagot, Your Honor, kasi At ikaw ba alinlangan sa kanya dahil sabi mo tinangka kang papapatay niya at sinabi nitong si Abundio Magno? yung sa akin, Your Honor, talaga, hindi ko matansya kung ano niya, yung tawag itong, nararamdaman sa akin kasi siya ang may hawak sa sarili niya. Nung pagtawag niya nga sa akin, nung August 2015, natuwa nga ako dahil tumawag siya. Na tawag nitong... Kung natuwa ka, Opo. inopera mo ba siya ng pera? Dahil tumutulong sa'yo, bibigyan ka niya ng... Bakit ka naman tatawagan at papakilala ka doon sa driver ni Senator De Lima? Hindi ko po yun alam, Your Honor. Siyempre, magaling ka naman. Tingin ko, you're very street smart. Kung tatawagan ka ng dating kalaban mo na magpapapatay sa iyo, bakit ka biglang magtitiwala? At ngayon, kaibigan ko na ito. Julie, baka meron kang pabaon. Yan. Kaya, Your Honor, nung pagtawag... Di ba ganon? Kaya ka nagbibigay dahil may connection ka sa pulis. Kaya corrupting influence ito eh. Pag nagbigay ka sa pulis, kapanalig mo na yan. Siyempre, hindi naman lahat ng pulis mabibigyan mo. Marami rin tatanggi. Ito, nagpakita ng magandang loob. Bibigyan ka ng bagong contact. Cabinet member. Di ba dapat binigyan mo siya ng konting abuloy? Sa pagkakilala ko ni Sir Joby, hindi yan tumatanggap ng pera. Mabuti naman. Ibig sabihin, may integrated siya. Tapos? Hindi ko po yun alam, Your Honor. Ang pagkakilala mo ka mo, hindi tumatanggap eh. Yan ang sabi nila. Yun lang ang Galit ka ba pagkakalam ko. Espinido ngayon dahil ang tatay mo napatay? Dahil sa kanya? Sino ba pakala mo nagpapatay sa tatay mo? Sino ang inaakala mo nagpapatay sa tatay mo? Hindi ko yun mahirap magbintang eh. So, Wala wala akong akong kasi... kita kanina, nakatingin kang maigi kay Colonel Marcos.
sabi nga namin ni Sen. General Pacquiao, talagang mata sa mata. Pinapanood ka namin dito. Oh. Si Senator Lacson, pinapanood ka namin. Very impressed. Hindi ko na nga, pareho tayo namatayan eh. Namatay rin ang tatay ko eh. Ang hindi ko maintindihan, bigla ka maniniwala kay Espinido. Hindi po ako naniwala kaagad, Your Honor. Kasi kaya nga, kinonfirm ko muna ni Jaguar at ni Peter ko. I understand that. Pero nasiyang ka mo, at sabi mo dito, hindi siya tumatanggap, at natuwa naman ako doon dahil hindi siya tumatanggap. Pero, sa kabuuan, siya rin ang nagpa-transfer sa ama mo. Siya rin ang sinasabi ng abogado mo na pinilit pumirma ang ama mo after everything has happened. But before that, siya nagpakilala sa iyo sa isang malaking tao. Hindi ko yun alam kasi hindi ko hawak yung pag-iisip niya, Your Honor. Alam ko yun. Ako rin, hindi ko hawak ang pag-iisip mo, kaya kami nagtatanong dito eh. Oh. Okay. Tanongin ko si Espiritu. Sorry, I don't know. Your rank is Chief Superintendent. That's Chief Captain. Inspector, Your Honor. Chief Inspector? Major. Major. Yes. Major, Chief Superintendent, Chief Inspector. Sinabi dito, may pinatay kang tao? Ibang na baril? Opo. Totoo ba yan? Opo, Your Honor. Kanina, tahasa sinabi mo, may pinatay ka. Saan yung pinatay mong tao? As far as record, Your Honor. No, and I don't care about the record. I'm asking you a simple question. Last time, about a while ago, pumunta ka sa isang lugar, inassign ka doon, sabi mo, pinatay mo siya mismo. You remember? Yung nangyari kay Kerwin, Your Honor, mistaken identity. Yung sinabi niya, mistaken identity yun sa isang Tata Kamugaw na Okay, hotel. wala pa ako doon. Kanina, inassign ka kamo sa ibang lugar, may pinatay ka. Wala akong pinatay sa ibang lugar, Your Honor. Wala ka sinabing binaril mo? Wala, Your Honor. I heard it distinctly. I mean, I must be... Mayroon ka sinabing nabaril siya. Ha? Sorry, Your Honor. May ni-raid kayo? Ay, yung I don't una, think Your it was Honor, raid. Oh. galing ako ng, before ako na-transfer ng Albuera? Mindanao, Mindanao, oo. nagkataon na nakakuha ko yon si Simban, radio ng si IDJ, Your Honor. Tapos, Na isang Maranao. yes, Your Honor, Simban. Nakabi mo, kasosyo pa ni... Sa tingin namin at the time, kompetensya, Your Honor. Kompetensya. Oo, kompetensya. Buti, tanda mo na. O, sige, tapos? Yun nangyari, Your Honor. Ako ang kasi nagpaputok yung tumakbo. Tinulungan ko yung si IDJ at the time. So, hindi ikaw ang bumaril? Ako, Your Honor. Ikaw ang nakapatay? Yes, Your Honor. Oh, ba't nakakalimutan mo yun? So, nakapatay ka. Ito nga yung sinasabi ni Kerwin. Meron kang mistaken identity. Iba ang napatay. Ikaw ba yan? Yes, Your Honor. 2004 yata yun, Your Honor. Nakakaso ka doon. Yes, Your Honor. Sino yung tao yan? Arnel Anoos ang mistaken identity, but that person supposedly is Tata Kamuwaranted person, Tata Kamugaw. Yun napatay na yun. Anong pangalan niya? Arnel Anoos, Your Honor. Arnel Anood na napatay mo. Yes, Pero Your ang target mo si Arnel Si Maagaw? Ano? Tata Kamugaw, Your Honor. Tata Kamugaw. Rinaldo Kamugaw. Ano siya? Maranao? Taga-Ormoc lang, Your Honor. Dati Sparrow unit ng NPA. May 21 na case na mga pulis pinatay. So, yung napatay mo na mistaken identity at that time, criminal ba yun? O NPA? Ano yan? Isa lang gasoline boy, Your Honor. Ha? Isang gasoline boy na kagaya ako arang lookalike lang ng ni Tata Rinaldo Kamugaw. Is he a criminal? No, Your Honor. Civilian, walang kalabang-muang. Yes, Your Honor. Paano ka nakalabas doon? Siguro, Kinasuhan ka ba? kinasuhan, Your Honor, but God's will. Kasi ako, Your Honor, tinanggap yung inako ko yun, admit ko yung time na yun, Your Honor. At na-dispute yung kaso? So, naawa yung parents nila. Sinabihan ko lang na magkapalit lang na ako magpaaral, ako baka
basta i-admit ko lang kay hindi matanggap ng konsensya ko ang nangyari. So hindi na sila nag-testify. Yes, Your Honor. Hindi ka na dinimanda. Na-demanda, Your Honor, but nag-desistance. Pero hindi naman pwede i-compromise yung people of the Philippines versus Espinido. Secretary of Justice, are made aware of that? Now you can compromise a murder or a killing? I beg your pardon, Mr. Chair. He said parang nag-compromise sa affidavit of desistance. Sinabi niya napatay niya yung tao, tapos umatras, tapos na-compromise na. Na-dismiss yung kaso, ganun ba? Of course, yeah, under the law, it's not allowed. That's not allowed, as a general rule, right? Yes, So Your this is Honor. really a failure to prosecute. Yes, yeah, Your Honor. Thank you. So yun, failure to prosecute. I don't know, Your Honor. I don't know, pulis ka eh. That's what you're trained. Sa akin lang, Your Honor, sa totoo lang, siyempre, So hanggang ngayon, pinapaaral mo yung pamilya nun? hindi na nangyari, Your Honor, kasi malaki na yung pinsan kay dalawa lang sila, yung anak ay yung kapatid niya na babae. Pagkatapos, nag-ano din yung parents din na, siyempre, nakita nila na totoo na ako na naghingi ng sorry sa kanila sa nangyari. So hindi mo tinatanggap na ikaw ang tumawag kay Kerwin? Hindi talaga yun. At saka hindi ko Hindi mo kilala kilala si Dayan? Dayan naman. Pero, Your Honor, please, si Kerwin naman, mismo siya, Your Honor, makapagsabi kung sino si Espinido. Magtawag ako sa kanya, magtawag siya sa akin. Lahat, ang pagpayo ko sa kanya, stop na, Kerwin, stop na. Yun, kung sa totoo lang ba, ba't dumating sa time na yun ngayon na parang ako na ang maging may kasalanan na isalin ako. Alright, I will just go to my final question. If that is the case, bakit yung inyong dalawang affidavit na ginawa sa iyo, bakit iba ang pirma at tila itinatanggi ni Kerwin mismo na tatay niya sapagkat walang alam ang tatay niya doon sa pagkadroga niya, at bakit ngayon parang maling-mali ata yung sinabi doon sa affidavit? Sino magsasabi sa kanya yan? Sa kay Mayor, Your Honor. Sa akin lang, it's very normal for us, Your Honor, as a Chief of Police, and that to my investigator, natatanggapin kung sino ang normal na mga tao na mag-complain sa gano'n na mga nalalaman nila without any But assistance. this is an affidavit of the late Mayor Espinosa. Yes, Your Honor. At saka hindi naman ako mabagsabi, Your Honor, kung ang pagpirma niya, totoo sa kanya o hindi, as long na ang proseso naman dinala ko sa prosecutors na hindi pa nakapagpirma, sa harap mismo ni RD at saka ni PD, with pictures and video, Your Honor. He did not inform me of his rights. He was not accompanied by counsel. Ang binigay mo, yung piskal lang nakaharap doon. Itinanggi ng public, ng PAO. Paano ba? Bakit, Your Honor, magbigay ako ng assistance sa kanya ng, masabi natin, Your Honor, ng pag-draft ng affidavit na he is not at the time under ng custodial investigation because he is not It even... doesn't matter. Narinig mo yung sinabi ko kanina rito? Tinatanong ni Senator Drilon, nagbayad ka ba ng tax? Sabi ko, objection. You're a policeman. I'm a officer of the law here. I'm an officer of the court too. Tatanungin yung kliyente, sasabihin mo, abay, object ka kagad. Baka sumagot siyan eh. Magagamit sa kanya yan eh. O, tumatango si Ms. Villarino. Siguro, Your Honor, at the time... Mali ata ang training mo kung hindi mo alam yon. Sa ganun din, Your Honor, at least din malaman ng iba na ganun talaga ang mga proseso. Kung mali man, I'm kung not mali, going Your to Honor. argue with you. I think I studied the law also. Yes. At gusto ko, sinabi ko rin kay Senator Dillon, nagbibiroan nga kami, and we're sporty about it. Kaibigan kami matagal na yan. Pero sabihin ko sa inyo, kung anong hinihingi namin sa kapulisan, na respetuhin yung karapatan ng tao pagka under investigation, kahit na hindi custodial investigation, dapat gagawin rin namin kahit kanino. Gagawin nyo rin kahit kanino. And to my mind, mukhang nagkagulo tayo dito dahil doon sa report na yan, na pinirmahan niya, at may mga natakot kaya namatay at nabaril si Mayor Espinosa. Would you say that's accurate? I cannot really understand what is the really process of that kind of... Naglagay kayo ng affidavit eh.
Pag naglagay ka ng affidavit at nagsasabihin para nagtututuro yung tao, may matatakot. At pag may matatakot, gagawa ng paraan para hindi na siya matamaan. Alam mo, matagal ko na pinag-aaralan ito. I'll tell you, nung sinabi ni President Duterte na 5 general ang involved, marami ka ako mamamatay dyan. Nakakuha kami ng testimony dito sa Chief of Police Mission ng Maynila. Bakit marami namamatay? Kasi sir, may mga pulis rin kami, pinapatay na yung mga makakapagturo sa kanila. Hinahunting namin yung mga pulis na ngayon, to his credit. Good police officer. Naglabas ka ng isang affidavit na hindi malaman kung totoo o hindi ngayon, nagkaroon ng question. You seem to me, in fact, you impressed me initially, and I'm trying to find out whether I should trust you. Doesn't matter to you, doesn't matter to me. Basta ako, yung konsensya ko, inaabol ko. Dahil doon, may mga natakot, kaya sa takot nila, kahit 10 oras ng gabi, pumasok, 24 sila, di ko na malaman kung 11 o 24, dinistrong ka yung kandado, nagkamatayan sa loob, maaaring dahil doon sa affidavit mo, di ko sinasabi yan, maaaring dahil sa affidavit na yan. Kaya dapat talaga, hindi natin babaguhin yung ating pagkuha ng ebidensya. Your Honor, please, yung may verification, confirmation from the RIAS, even yung ang OIC natin ng Pro 8 ng RIAS, Your Honor, siya mismo, before namatay yon si Mayor, dala niya yung affidavit niya na dalawa, judicial at saka supplemental, sa harapan mismo ni Mayor, doon sa kulungan, Your Honor, nandyan mismo sa harap itong abogado na to, si Villarino. But hindi nag-insist, and I just want to ask the permission or si Sir Ongkiko, siya ang personal mismo sir nag-confirm kasi pinahil ng kaso, inattach natin yung affidavit ni Mayor, judicial at saka yung supplemental, dala niya kay Mayor para pa-confirmation. Cannot cure the defect kung hindi mo sinabihan na siya ay entitled to counsel. Kung hindi mo siya tinulungan na sabihin sa kanya, kailangan mo may kasamang abogado. Nasira ang sarili mong kaso kung hindi mo ginawa yan. The jury is not yet out on that one. Hindi pa natin alam kung ano yan. Pero kung yun ang nangyari, you cannot use that as evidence. At maaaring sabihin natin, mabuti na lang, dumating ngayon itong si Kerwin, kaya sinasabi namin kahapon ni Senator Lacson, i-perpetuate natin ang testimony niya at baka mamatayan. Your Honor, please to clarify lang. Pagsabi lang, Your Honor, sinabihan si Mayor, ganun ang nangyari. Nagsabi pa nga sa akin, napalitan niya yung abogada niya, Your Honor. I'm done. I'm done. I'm done. Thank you, Your Honor. Hindi ka naman kita makukumbinsi. Parang si Manny Pacquiao, hindi niya ako makumbinsi sa death penalty. Pero magkaibigan pa rin kami. Okay? I just trying to find it. I'm sorry, I beg the indulgence of my colleagues here, but thank you very much. Thank you very much. On that note, we're suspending this hearing. We'll just be informed kung kailan natin uli itutuloy. Ingatan nyo lang, let Kerwin live to tell his story, yung full story. Thank you very much. Affidavit? Ilalagay ba ang affidavit? Exhibit? Ha? Sa committee nila, sir. Sa pictures. Ano, sa committee yan?
one region if you are not the regional director. Yes, Your Honor. All right, thank you. So to end, Mr. President, just to Mr. Chairman, for the record, ang conservative estimate ng umiikot na pera sa mga pusher sa Pilipinas ngayon, 183 billion 600 million. No, yeah. 183 billion 600 million a year. Thank you, Mr. Chairman. Conservative yun, no? At ano yan, current yan? Ngayon? Ganyan kalaki pa rin ngayon? And I thought we're succeeding. Kung ganyan na circulation, 183 billion a year. Hindi tayo nagsasucceed, natatalo tayo. What can you say about that? That's the computation, Your Honor. But in actuality, sa katotohanan, Your Honor, is bumaba na po yung supply natin, Your Honor. Based on the price. You can gauge the availability of supply Sa price, Your sa Honor. price, di ba? Yes, Your Honor. Dahil kung oversupply, bumababa yung street value. Yes, Your Honor. There was one time before we assume, Your Honor, na yung shabu, umaabot na sa bundok, Your Honor, murang-mura na yung presyo. We were flooded with drugs, Your Honor. Umaabot na pati yung mga ordinaryong farmer sa bundok, nakakabili ng shabu, nagsashabu na sila. Especially if the demand is reduced dahil mahigpit ang PNP, siyempre lalong mawawala ng supply kasi wala nang demand eh. It's a demand and supply thing, di ba? Dahil wala namang buyers kasi mahigpit ang pulis. Siyempre yung supply hindi rin papasok dahil walang market. Yes, Your Honor. Di ba? But don't you think 183 billion is still a big amount to consider or to look at? Maybe that is correct. Current ito, current? No, Your Honor. That is correct before we started our war on drugs. Pero ngayon, what's your estimate? I cannot give you an accurate estimate, Your Honor, but maybe bumaba na siguro by... Kasi kung supply pag-uusapan natin, Your Honor, mga around 70% ng supply nawawala, Your Honor eh. So gano'n rin siguro ang decrease sa money circulating within the drug economy, Your Honor. Saka greatly, I would assume that the demand is greatly diminished, di ba? Dahil mahigpit eh. Marami na papatay, marami na uhuli, kaya maraming susurrender. Pero how many among those who surrendered, nasa na kayo? Mga 800,000 na? Almost 800, Your Honor. Almost 800. Around Ang 800. problema, since you cannot keep them because there are no facilities, so pagbalik, yung iba, hindi nyo na rin makontrol. Anong control mechanism ninyo when you release them and they go back to their barangays? Depende po sa diskarte ng barangay kapitan, Your Honor. What we advise them is i-monitor na lang. After mag-surrender, ibalik sa barangay, i-monitor ng mga barangay as to how religious the barangay officials in monitoring these surrenderers, Your Honor, hindi na po namin kontrolado. In fact, nag-surrender ngayon, na-process ngayon, the following day, nag-conduct ng bypass operation ng police, may namatay. Discover namin yung namatay, nag-surrender pala yung kahapon. So, ganun po yung... How's your recording? Meaning, pag nag-surrender, i-record ninyo? Yes, Your Honor. Kompleto yan? Merong fingerprint, lahat? Kompleto po, Your Honor. Kompleto. Meron kami standard for the record taking. So, easily identifiable? Yes, Your Honor. So, nasa record yung nag-surrender as user or pusher, maski lumabas siya, pwede nyo ma-counter-check agad? Yes, Your Honor. So, yun ang ginagawa ninyo. Anyway, meron lang akong question kay Superintendent Marcos. When were you assigned sa Red Soft 8? Hindi po ako, sir, na-assign ng Red Soap, sir. Regional Director, can you check your records? Sabi niya kasi hindi siya na-assign sa Red Soft 8. Would you confirm that? Your Honor, That's anti-illegal drugs. there is a text from my office that
I asked that question kasi kiniklaim niya that there's no way na makipag-deal siya kay Kerwin Espinosa kasi administrative yung kanyang function nung May, hindi ba? May 26. Sir, nandito Sir, po yung R1. Teka muna, Oh, yes, teka sir. muna. Sir, from my staff, na-assign ng Red SOT 8 as team leader si Superintendent Marcos during the time of General Trainas sa OIC. When was that? Effective December 2015. Up to when? Yun sir, ang hinahanap pa sir yung order. Hindi mahanap pa harapan ko. When was he assigned sa CIDG 8? July. July na, Your Honor. Later part of July, di ba? July 20, sir. Effectivity. Wala kayong record kailan siya na-relieve do sa Red Sox? Sir, memorize ko pa yung, sir, yung reassignment No, ko, I'm sir. not asking you. I'm asking the regional director. Kasi kanina tinanggi mo, you were never assigned. But yung mukhang records would show that you were assigned there, December 2015. So I want to find out Yes sir. hanggang kailan siya doon. I'll just call up my staff sir. Sige. Yes. Sige, you can... Ang chronology po ng assignment ko, sir, sa Region 8, January, I was na-assign ako ng Region 8 after my OSEC. From January up to January December... 2016. Yes, sir. Okay. Only 15, sir. 2015, sir. January hanggang December po ng 2015, ako po yung Deputy R1. Minsan po nag-OIC ako. Nandito po yung R1 ko, sir, si Colonel Simborio. Nauna po siyang nalipat ng Leyte PPO. I remained as Deputy R1 during the time OIC po si General Train dahil wala po siya pang mailagay na R1. Ngayon, nung mag-assume po si General Villacorte noong January 2016, ililipat po ako ng ibang probinsya. Nakiusap po ako kay General Villacorte kung pwede sa Leyte PPO na lang kasi para hindi ako malayo sa pamilya ko. Pero I was never assigned with Red SOT. R1 lang po ang assignment ko sa region, then after that, Leyte PPO, then CIDG, sir. Okay. We'll take your word for it until such time na ma-check based on official records. Yes sir, nag-feedback na uli yung staff ko sir, kinokorek. Wala raw sir lumabas na order na Order. gano'n. Walang Yes, order. Okay. Thank you. Thank you. So, meron pa ba? On a final note, ito, medyo admonition ito kay General De La Rosa. More than the cleansing of the streets, yung cleansing ng mga kalsada natin and society of illegal drugs. Siguro yung equally important thrust ng PNP should be addressing yung cleansing operations ng police officers. Maraming incidents na, I suppose, alam mo na gusto sabihin, to cover the tracks, sila na mismo nagka-cleansing operation. Dahil before you took over, one way or the other, they were involved. Tsaka patong, may payola. And then nung dumating na si President Duterte, nandiyan ka na, alam nila na no nonsense, baka maturo sila. So what they would do, siyempre, cleansing. Under the pretense na legitimate operation. And sometimes they even resort to vigilante-style killings. Alam mo rin yan, di ba? May nangyayari na police mismo involved doon sa mga riding in tandem. I think you should really give attention or equal importance, if not more importance, doon sa pag-address doon sa mga kapulisan natin na nai-involve dito. Dahil while, tama yon, nakakabawas tayo ng mga drug lords, drug pushers, pero nandyan pa rin yung tentacles, ika nga. And hindi natin na-address. Mabuti na lang kung ganon, kung papunta na doon sa reformation yung police concerned. Alam ba, nag-cleanse siya, nakalibre siya, patungo na rin siya sa pagbabagong buhay. What if, kasi natutunan niya na yung drug trade, tulad sinabi ni Kerwin kanina, palitan na eh. Siguro yung savings ng police, tuwing magre-raid, magse-savings, yun na lang yung pinagbibili na rin doon sa mga nagbebenta. Nangyayari yan, of course, you know that. So, I would just advise you na bigyan mo rin ng pansin yung, kasi yung internal cleansing,
yung pag-impose ng internal discipline. Sa akin, half of the battle is won kung ang members ng police disiplinado. Mas madali yung trabaho. Pero kung napakarami scalawags, dahil hindi din natin na-address, mabigat yung ating napakabigat ng laban. Kasi you wouldn't know kung sino, sabi mo nga kanina, hindi mo alam kung sinong kakampi. No, andyan sa tabi mo, yung pala, sinisimplihan ka na. And in the long term, in the long run, yung magsasuffer talaga yung organization. So, I would suggest na, tiwala ka naman sa mga officers na ina-assign mo, di ba? And from time to time, siguro, dalas-dalasan nyo yung bull session para, yung parang sabihan ng mga sama ng loob, tapos at least nagkakaintindihan kayo. So, on that note, it's 5:40. Meron pa. Sige. Co-chair. Pabalik-balik ho tayo kay Lovely Impal. Where is this woman? Yan ang tinuturo ni Kerwin, supplier niya. Go ahead, sir. Your Honor, this is quite tactical, Your Honor. Hindi ko dapat sabihin, pero just to satisfy you, she is already located and malapit na. buhay pa siya, Your Honor. Andyan pa. Okay. Okay, I have to ask this question, and I'd like to inform my co-chair. Part of this investigation is involving the killings ni Mayor Espinosa. Some people from the Mindanao are asking me, si Mayor Samsudin Di Maukom of Dautu Saudi Ampatuan Municipality of Maguindanao was killed with 9 others in the checkpoint on October 28, 2006. Ano bang investigation results na nakuha ng IAS o ng PNP? Talaga bang may firefight? Because masyadong lamang ang lahat sila namatay, pero wala na tamaan doon sa police. No? Yung ba firefight, ano ba ang pinagmulan noon? Ano nangyari? Your Honor, as far as I'm concerned, I stand by the version of my I know that, but I just want to know kung anong version natin na, ano ba yung version na yan? Chineckpoint sila, Your Honor, at unang nagpaputok, pinaputokan yung tropa natin na nagkadak ng checkpoint, so nagkaputokan, Your Honor. Ano ang dalawang mga baril ng mga nasyam na yan? Halo-halo, Your Honor. May mga high-powered. High-powered lahat? Yes, Your Honor. And is there an investigation report already para masatisfy naman ito mga tinga Maguindanao para... Your Honor, it's Rias 12 is the one conducting investigation, Your Honor. We are yet to receive the investigation report, Your Honor, but the lawyer of the mayor of the Ampatuan went to our office and he just requested to expedite the result, but he is willing to cooperate, Your Honor, on the execution of the affidavit of those kin of those who died. That is not my question. IAS is obligated to conduct an investigation, and it doesn't depend on whether somebody is willing to cooperate. You have to conduct an investigation, if only to satisfy the country that the police did their job. And there's a general presumption that government will always do its job in the proper way. Kaya nga, gusto natin matapos kaagad dyan para walang duda. Perception is sometimes harsher than the truth. So, meron ba? Iniimbestiga ba? Yes, we are conducting our motu proprio investigation, Your Honor. I'm just saying that even the lawyers of those who died in this In other case words, when you say motu cooperated. proprio, kayo mismo ang Yes, Your nagkonda Honor. without any prodding from anybody. Yes, Where Your are Honor. you now on this investigation? I think we're already halfway done with it. I was just informed by the regional director of Region 12 that in a week time they are done with the MPI. And we will furnish you a copy of the investigation report, Your Honor. All right, I just want to go back to Kerwin. A colleague of ours is accused of having accepted money from you. And you have a picture, right?
Ano po yung Nagpalitrado kayo. attorney? Adyo ko ana. Sa Burnham. Oo, yan. Picture. Adan. Ito po, Your Honor. Can the page bring it over here? Saan yung original niyan? Nasa cellphone po, Your Honor. So it's a cell phone picture. Ng asawa ko. Cellphone po ng asawa ko. Mhm. Lumabas ito sa Facebook ah. And this is your wife here. Common law wife, Your Honor. I see. Alright. Sino gumawa nito retrato? Yung isa sa mga bodyguard niya, Your Honor. Sino yun? If you know. Hindi ko yun siguro kung sino yun kasi nasa banda dito sa gilid si... Ilan ang bodyguard siya noon? Ilan ang bodyguard siya noon? Ilan na balikan siya? Marami yun, Your Honor. 1,000? Ay, hindi naman. Mga 7 siguro yun. Include Ronnie. Sino Ronnie? Ronnie Dayan. So yung Ronnie dyan, katabi mo dito yun noon. Ba't di siya nagpalitado sa inyo? Oh, hindi. Bakit hindi? Hindi po, Your Honor. No, bakit hindi? Siya ang nagpakilala sa iyo. Dili man siya sikat, Your Honor. Hindi siya sikat. Wala naman siyang wala naman siyang hindi yun Hindi ito pilosopohan ha. Hindi, Your Honor. Sorry, Your Honor. This is a senator of the republic that you're accusing. Sorry for Your Honor. Ang sinasabi ko sa inyo, kung siya nagdala sa iyo doon at ang hiniling mo bago ka magbigay, naniniguro ka na umaabot yung perang binibigay mo, hindi ba? Opo, Your Honor. I'm not trying to help any of you. I just want to get down to the bottom of the truth. Alright? Nung nagbigay ka, pinagbigyan ka niya, punta ka dito, nasa Baguio ka, tinawag ka, umakit ka doon sa Burnham, nandun ka sa Burnham, dumating kayo doon, nagpalitrato kayo. Di ba dahil magkaibigan na kayo ni Ronnie? Opo, Your Honor. Normally. Halika Ronnie, sumama ka dito. Sama ka dito. Ang may gusto lang na magpa-picture, Your Honor, ako lang at ang misis ko at si Ma'am Laila. Alright. Nung nagpalitrato kayo, mukhang masaya-masaya kayo dito. Oh. Nakatawa. Ikaw, nakatawa lahat. Wala kayong pinag-usapan. Walang, uy, salamat ha. Yun lang po, Your Wala Honor. sinabi sa'yo? Pagkatapos, Ano ko, anong sinabi niya sa'yo? ang sinabi lang niya sa akin, thank you. Nung sinabi ko siya pagtapos, pagsabi ko sa kanya na, ma'am, nandun na po yung pera kay Ronnie Dayan. Ba't hindi mo sinabi sa affidavit mo yan? Nandyan, Wala sa affidavit mo yan. nandyan Diba? yun. Ito ba yung pinatay na asawa mo sa Cebu? Hindi po, wag naman yan. Bihira ka naman. Nagulat ako naman. Wala yang alam sa illegal. So, ano, kasi yung nabasa ko, hindi ko nabasa, I'm sorry, maybe nagkamali ako, pero sa dami ng trabaho kasi importante ito na nandito ka na eh. May acknowledgement na, ano sinabi mo sa kanya exactly? Ano exactly sinabi mo sa kanya? I hate to ask this. Anyway, ang sabi niya, wala kayong usapan ni Ma'am Laila de Lima. Pinakilala ka lang ni Ronnie Dayan. Opo, oo. Bisaya ka pala, no? Ano ang nangyari pagkatapos? Umuwi na kami sa apartel na inupahan ko namin. Nung ibinigay mo yung pera ni Ronnie sa sasakyan, kasi iba yung sequence eh.
Nasa taas kagad yung kwan, no? Nakita kami, tinanong sa akin ni Ronnie kung dala ko na yung pera, etc. etc. Then the next page, nang maibigay ko yung pera sa kanya. Right? Pumasok na kami ng mga anak ko sa Burnham at doon nagpa-picture na kami. Binigay niya yung pera sa kotse, di ba? Oo. Opo, Your Honor. I-slide mo yung van, di ba? Opo, Your Honor. Binigay mo yung pera. Opo, Your Honor. Saan nakalagay yung pera? Dito sa van ko, Your Honor. Hindi, alam ko sa van, pero saan nakalagay yung pera? Sa bag, sa supot? Plastic, Your Honor. Plastic bag na ang bills doon tag 1,000 binandol-bandol. Nilagay sa plastic bag at nilagay sa paper bag na maliit lang na paper bag. So, inabot mo kanino? Kay Ronnie Dayan. Kay Ronnie. Nasaan ang kinalalagyan ni Ronnie? Nasa loob siya ng kotse? Nasa driver's seat? Siya ang nagmaneho, Your Honor. So, nasa driver's seat siya? Yes. Nilawit niya lang yung kamay niya? Hindi, binukas niya yung pintuan niya. Pagbukas ng pintuan niya, so hindi na masyadong makita kasi yung Grandia, slide lang yun eh. Oo nga, alam ko. Kaya na sinabi mo eh. Oo. So, yun, nakaganyan na. Binuksan niya hindi bumangga yung pintuan ng sasakyan niya doon sa Grandia. Hindi. Hindi naman. Pag Konti ganun. lang ang puwang. Lumabas ba siya? Buong katawan, lumabas siya? Hindi. Konti lang yung ano niya, Your Honor, bukas na ano yun, Enough lamang para maiabot mo yung pera. maabot ang So, malaking pera. tao siya eh, di ba? Ngayon, oo, malaking tao siya on that Kasi time, laki Your ba ng Honor. katawan Dati. ni General Bato? O mas malaki si General Bato? Dati? Anong dati? Yung katabi mo na si General Bato, dati pa. Oo, si Dayan, malaki sa katawan niya. Mas malaki si Dayan. Oo. So, paano Opo, siya? Your Hindi siya makakalabas sa kotse. Hindi na siya makalabas. Nung So, nandun siya inabot sa niya lang loob. yung kamay niya. Oo. Opo, Your Honor. Dalawang kamay, isang kamay. Isang kamay lang po, Your Honor. Kinuha niya, sinakay niya. Oo po, Your Honor. Tapos sinara niya yung pinto. Sinara. Paano mo nakausap si ma'am? Wag na. Nakausap ko si ma'am nung pagbalik ko na doon sa Burnham Park sa loob. Ha? Pagtapos ng pagpa-picture namin. Hindi mo siya nakausap sa kotse. Hindi. So, nagpunta na kayo sa Burnham. Opo, Your Honor. At dito sa Burnham, doon na kayo nagpalitrato. Doon na po, Your Honor. Good afternoon, ma'am. Wala na kayong pinag-usapan niya, no? Yun lang ang napag-usapan nyo na sinabihan ko si Sino lumapit? Kayo o sila? kami, Your Honor. Saan naroon sila? Doon sa may bisiklitahan ng mga bata. Nagbibisikleta ba si Senator? Hindi, tumatayo sila doon. Nandun lang sila banda. May kasama ba siyang pamilya niya? Hindi ko kilala pamilya niya, Your May Honor. kasama siyang bata? Wala ako nakitang bata on May that kasama siyang time. babae? Wala. May kasama siyang matanda? Ang nakita ko lang doon, Your Honor, yung mga bodyguard niya. So, panay lalaki. Panay lalaki. Lumapit ka sa kanya, ang sabi ni, paano kayo nakapagpakuha ng litrato? Sinabi ni Dayan, lapitan mo lang si ma'am at magpa-picture ka. So, Okay yan. lakad kayo, kasama mo si Dayan? Nung pabalik, pagkatapos naming kuha niyang pera, nauna kami, na binalik namin yung kung saan kami nakapark. Bumaba kami, si Ronnie Dayan, bumaba din, so nagsabay kami pumasok. Balik, papunta sa Burnham. Wala si Bam doon sa loob ng kotse? Wala. Nandun Wala po, sa Your Honor. Burnham. Opo, Your Honor. So, sinara niya yung kotse, nilock niya. Opo, Your Honor. Nakita mo siya nilock niya. Sinara niya. Automatic lock siguro yung kay Fortuner So, na. hindi mo alam kung nalock yan. Isa lang siya. Hindi. Isa lang siya. Opo, Your Honor. Wala siya ibang kasama sa kotse. Wala. Gaano katagal nyo nilakad yung kotse hanggang sa Burnham kung saan kayo nagpalitrato? Sandali lang, malapit lang. Your Honor, tawid lang ng kalsada. Tapos, pasok ka na sa yung may kainan niya. May skating doon. Di ba? May skating ring. Naglakad kayo. Sa unahan yan, doon na. Yung pamilya mo ba nandun, yung mga kapatid mo? Ang asawa ko at saka yung anak ko. Meron kang mga kapatid na nagsabi dito na nabigyan na ng pera si Senator De Lima sa isang restaurant doon. Okay?
Di ba? Opo, pero hindi yung totoo, Your Honor. So nagsisinungaling yung mga kapatid mo. Pinilit siya. Kung nagsabi nga siya sa akin, pag mag-testimony siya, kailangan niya na mag-testimony siya. Sino nagsabi sa kanya? Pinilit siya ni Sir Joby Espinido. Si Sir Joey Espinido. Opo, Your Honor. Sinabi sa kanya na mag-testify siya. Opo, Your Honor. Ukol sa Tungkol sa pera na binibigay ka, Ma'am Laila de Lima. Sabi nga niya ni... andito ba yung kapatid mo? Nandito sa Pilipinas. Wala siya dito. Wala. Lalaki, babae? Bakla, Your Honor. Magagalit sa atin yung mga kaibigan natin, mga gay. Alam mo, sa Red Cross, gender-friendly kami. Sabi ni Senator Lacson, soft shell crab raw. Anyway, nawala ito dito. Anyway, sabi niya, siya sinabi, Ilalaglag ko. May mga comment na nakakatawa. Nalilibog naman ako. Nasa mga... Sige. Hindi. Inaalam ko lang dahil importante sa akin yun. Para sa kaalaman ko. Dahil nung lumapit ka na sa kanya, dalawa kayo naglakad na ni Dayan. Opo, Your Tumawid kayo Honor. sa kalsada, nilapitan niyo siya. Opo, Your Honor. Anong ginagawa niya? Nakatayo siya, kasama niya yung mga bodyguard? Patingin-tingin sa sa mga... Siyempre naman, Sa sa kayo, paligid. tingin-tingin niya. Wala siya kinakausap. Ano, Your Honor? Wala siya Pakiulit po, Your kinakausap. Honor. Wala, lang sila doon. Pagdating mo doon, sabi ni Dayan, o yan na, lumapit ka na. O lumapit muna siya kay Senator. Ang sinabi niya sa akin, lapitan mo si ma'am, magpa-picture ka. May paano ka naman makikilala ni ma'am? Yung bago ko inabot yung pera, inintroduce niya na ako, ma'am, si Batman po. O si Batman, ma'am. Ano sabi niya? Tumango lang sa akin si Ma'am Laila at ngumiti. Paano tumango? Ganon? O ganon? Ganyan. Tiraas ang ulo. Ngumiti. Opo, Tapos, Your Honor. punta na kayo sa kotse. Bumalik sa akin si Dayan, tapos sabi niya, Andiyan ba yung pera? opo, Your Honor. Napasok kayo. Tapos bumalik ka. Bumalik kayo. Pinigin niya yung pera. Tapos bumalik na kayo sa kanya. Nakilala ka na ni Senator De Lima. Opo, Your Honor. Pagdating mo doon, pakuha ka na. Wala sinabi si Ronnie na, uy, ma'am, ito si Batman. Papakuha na dito sa'yo. Pwede ba? Wala siya sinabing ka lang. Wala, ang sabi ni Dayan lang sa akin, ayan ha, nakita mo na. Sila nakita mo na. Si Ma'am Laila de Lima. Siyempre, nakita niya. Naglalakad kayo. Nakita mo na, di ba? Kasi nagdududa ako nung second time ko na pagbigay. Hindi. Bago kayo nagpalitrato, anong introduction para makapwesto ka sa litrato? Yun lang ang Dito, pag lumakad kami dito ni Senator Lacson, lalo na si Senator Soto, nakikita mo yung tao, alangan. Sir, pwede ba pa-picture? Ikaw, pupunta ka doon, kakilala na kayo, sasabihin mo ba sa kanya, ma'am, pwede ba tayo magpa-picture? Yun ang sinabi ko talaga. O, so sinabi mo yan. Ma'am, Your Honor. Ano Ma'am, sabi niya? pwede mo, walang problema. Sinabi niya, oo, walang problema. Opo, Your Honor. Tapos, nag-post na kayo. Yun. Yung bodyguard ng kumuha. Opo, Your Honor. Binigay ni common law wife po yung cellphone. Opo, Your Honor. So, kinunan kayo. Tapos, ano sabi niya sa'yo? Ano sabi mo sa kanya? Nagsabi ako ng thank you, ma'am, at yung pera nandun na kay Dayan. Sabi niya naman, thank you. Tapos umalis na kami, kasama ko na yung mga anak ko na masyal sa loob ng Burnham Park. Okay, tanongin kita ngayon. Nang binigay mo yung pera, ilang beses na yan, di ba? Itong bago, meron ka pang binigay pagkatapos ito, di ba? Meron pa, Your Honor. Alright. Nang binigay mo yung pera, alam mo ba, kung alam mo, na alam nang binagbibigyan mo si Senator De Lima na yung perang yun ay galing sa droga? Opo, Your Honor. Paano mo nalaman? Kasi nag-uusap kami nag-uusap kami ni Ronnie Dayan noong first time at So alam ni Ronnie Dayan, ikaw nagtutulak ka, di ba? opo, Your Honor. So alam niya na pag binigay mo yung perang yon, Galing sa sa
illegal na gawain ko, lalo na sa droga. So, alam nila na yung pera yon na binibigay mo ay hindi campaign contribution, katulad nung kay Colonel Marcos. Nung sinabi mo kanina, si Colonel Marcos tumanggap, may nagsabi dito, hindi ko nasigurado, ng contribution para sa kampanya. Dahil ang tatay mo ang tinatanong, di ba? Kaya ang tatay mo nagbibigay, hindi naman ko yan, bibigyan mo siyang kampanya eh. Electionor eh. Di ba? So sa kanya, contribution sa kampanya. Tama ba yan? Kay Colonel Marcos. Hindi ko naintindihan. Ano ang tama? Now, let him answer. Hindi daw niya naintindihan, Your Honor. Nalilito siya. Nalilibog ko. Nalilito. Okay. Tinatanong ko sa'yo, yung kay Colonel Marcos, binigyan mo ng pera according to you, at ang sinabi mo, binigay sa tatay mo nagbigay dahil contribution sa kampanya, dahil lang siyang pangkampanya. Tama? Opo, Your Honor. At alam ba ni Colonel Marcos na ikaw ay tulak? Opo, Your Honor. Alam niya rin na galing ang pera sa droga? Sigurado yun kasi wala naman akong Hindi mo trabaho. ina-assume, no? Pero yun ang pag-alam mo. Opo, Your Honor. Okay, ganun rin din ko kay Senator De Lima. Nung binigay mo ang pera, sabi mo, alam ni Ronnie Dayan na yung pera yan galing sa droga. Opo, Your Honor. Paano mo nalaman? Doon sa transaction namin, yung pag-uusap namin, nung nagtawaran kami sa amount na ibibigay ko sana for monthly.